Pinagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod, General Orion. So ayan mga kap, ipapakita ko sa inyo yung nabuwal na puno dito sa aming entrance. Tara, sama kayo. So yan mga kap, at may niradyo nga sa atin na may bumaksak na puno dito sa harapan at nakaharang dito sa daan. So ayan ang papakita ko sa inyo. Tignan natin kung anong dahilan kung bakit siya bumaksak, medyo malaki-laki na rin to. Ito yung tiyaang gubat. Kung di ako nagkakamali, cover na natin to dati. Ayan o. Sayang. Tignan natin yung pinagkakapitan doon sa ilalim. Bali yan mga kap, may kita nga natin dito na gapok na yung ano. Nagapok na yung pinakailalim niya. Ayan, may kita natin. Sayang, ang laki pa naman. Ito. Oh, para siyang ano, inanay na. Sayang, ang laki niya. Nandito talaga sa daanan, nakaharang siya. Buti nga kamo walang tao na dumadaan or walang kalabaw na nakasuga. Kaya minsan may kita mo nga na kahit ang healthy niya, ng katawan niya, ng taas niya, tataba, pero minsan hindi natin alam yung pinaka-roots sa ilalim. Katulad nga, ito yung isang example. So ngayon, paano natin ma-prevent na hindi magkaganyan yung mga puno natin? Kasi kita mo, unexpected to. Tiyaang gubat to. Kung daw nagkakamali, ito yung inaprubahan ng DOH na may benefits sa katawan. Kapag ininom mo, ito yung nga pala yung tiyaang gubat. Yun. So, sayang. Ang laki nyo. So may kita natin yan, nakaharang talaga siya totally. Hindi madadaanan dito ng mga sasakyan. Ito mo yung mga baging na nakakapit sa kanya, matataba na rin. Hindi na rin siya na kayang hawakan, kaya bumaksak na rin siya. May kita nyo dito sa baba, meron din mga tiyaang gubat katulad nito. Yan, meron siya dito sa gilid. So tignan natin ibabaw. So ito yung isang example na sinasabi namin na inuuling namin. Katulad ng mga gentong nabubuwal. So either gawa natin ng upuan or lamesa yung makakapal na parts niya. Tulad dito. Yan. And then the rest, yung mga sanga, uulingin na lang natin para mapakinabangan. So ayan pa yung inaano namin na minsan bakit may mga namamatay na puno. Katulad nito. Isang dahilan na nakita natin dun sa ilalim inaanay yung pinaka baba nila. So yun nga, kung ang pinakaugat ang tinira o pundasyon, talagang babaksak nga. Para may ahas dun mga kap. Ayun o. Ayun o, ahas nga. Ay hindi, parang tuko. Para siyang tuko. Tuko nga, tuko. Kasi yung kulay niya, dahil meron akong ganito sa bahay ayun o. So ito yung mata niya sa kaliwa, buntot sa kanan. Sayang, may nakasalang kaming uling doon na yung iba talaga totally naman nakatayo sila pero patay na, unti-unti na nalalagas yung mga sanga. Bali waiting na lang tayo dun sa magpuputol para may daan or matanggal to dito sa daan. Dahil mamaya lang may mga dadaan na dito na galing sa taas. Sakto nasa gitnang-gitna kung makikita natin. Yun. So check natin yung inuling natin dun sa gilid. So sabi ko nga dun isa lang kasi nga dito malalapit sa mga puno
malapit sa ugat para wag maapektuhan. Kaya nilayo natin doon. Nilayo nga natin doon pero hindi nga siya na ano ng init ng sa uling, pero ito naman tumira sa kanya. Tulad nga ng pinakita ko sa inyo. Ayun, nabukbuk. Okay, puntahan natin din yun. So, balikan na lang natin yan. Check muna natin yung inuling natin doon sa gilid. Bali, unexpected ngayon yung sa video natin dahil si Lady nasa taas. May nakasikaso tayo. Umiikot tayo ngayon dito sa labas. Ayan, may mga kamote tayo dito pangkain. So, nandito tayo ngayon mga kap. Nandun na inuuling natin. Kung makikita nyo, naglinis kami dito. Ayan, may mga sanga-sanga ng paper tree. So, ito yung paper tree. Ayan, naglalagas siya. Kaya itong mga makikita nyo, may mga kahoy kami dito. So, kinukuha rin namin to para panggatong. Ayan. Kung makikita nyo, ayun o. Sabi ko para hindi sayang, hakutin natin para maging panggatong dun sa barracks nila sa panluto. Siguro itong pag-uuling namin at saka itong mga kahoy na to, kaya na itong tumagal na 6 months o kalahating taon na hindi kami bibili ng gasol. Kung magiging consistent lang sa paggamit ng uling at saka ng kahoy. Katulad nyo na ito mga kapo. Yan. So tuyo na siya. Babaksak na lang yan. Kaya mas maganda i-trim siya. Yun o. Nakasabit na lang yan dyan. So puntahan natin ngayon yung sa uling. So dadalhin to dun sa sa barracks mga ka para putol-putulin para gawing panggatong. O di ba? Papakinabangan. Yung mga kalat na napapakinabangan pa yan. Katulad niya mga kap, inilayo ko dito. Siguro mamayang hapon baka pwede na to. Pwede na namin hanguin or bukas. Yan. Plano pa rin natin sana may proseso tuwing nag-uuling tayo. Pangarap pa rin natin or plano pa rin natin maging charcoal briquette yan para mas advance or mas mainit at saka mas tumaas yung presyo niya. Mas mainit, mas matagal at walang usok na uling. So ito ang tinatawag na charcoal briquette. Kung magiging proyekto natin yan sa kooperatiba, pwede natin yan mai-share kung paano mag-charcoal briquette. So, walang pinuputol na mga puno o hindi naninira ng kalikasan, kundi pinapakinabangan natin kung ano yung nagiging basura ng kalikasan para maging power or energy. Or minsan maging pera. So, sabi nga nila, nasa basura ang pera. Yun, kung may papakilala lang talaga natin dito yung tinatawag niya charcoal briquette, pwede tayong mag-supply sa mga restaurant, sa mga sangyup, yon. Kasi ang pinagkaiba ng ordinaryong charcoal sa charcoal briquette, mas mainit yon at mas tumatagal tapos wala siyang usok. So yan mga kap, at napakita ko sa inyo yung sitwasyon namin ngayon dito sa loob or sa upland. So waiting na lang tayo, pakita ko sa inyo kung ilan ang makukuha namin dito, kung ilang sako. Update na lang namin kayo dyan. Muli po yung lingkod, General Orion. Nataos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon, sampunan yung mga pamilya, na sana po mingi tayo ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa Kanyang mga kagustuhan at kahilingan. Muli po, maraming salamat. God bless.